Magandang hapon mga idol. Real talk tayo 'no. May ano naman ngayon, may ayuda na naman ang gobyerno. 2,000 sa mga members of mga yung nakita nilang pobre talaga, nasisilip ng mga gobyerno na pobre talaga at saka sa mga miyembro ng Purpose. Ngayon sobrang dami na naman ang nagko-comment, sabi bakit laging Purpose ang nandiyan sa ano, sa ayuda. Tapos nangilan-ngilan lang yung mga napipili na mga individual. Pero karamihan talaga, almost buong Pilipinas, Purpose. Automatic na download na kaagad sa kanilang ATM yung isang bagsakan na 2,000 kada per members. Kaya yun talaga, maraming mainit ang ulo dahil sa mga miyembro ng Purpose, parang pinag-initan nila. Kasi tignan ninyo ha mga idol, nakita ko talaga, doon pala sa mga bill ng kuryente, may nakalagay pala talaga doon na Purpose. Ibig sabihin, kahit hindi ka member ng Purpose, kasi sa reading ng kuryente sa bill mo doon, kasama ka na doon na magbabayad sa kanila sa kuryente. Kasi may ano ngayon may programa ngayon dito sa probinsya na libre libre ang bayad sa libre ang kuryente 'no, 'pag hindi ka makakaabot sa mga 50 kilowatts. 50 kilowatts pababa, libre na 'yan, pero kung pataas, babayad siya. Kaya ang tanong, na libre nga pero sino ang nagbabayad, sino nagsa-sacrifice? Ang nagsa-sacrifice talaga itong mga malaking mga consumer. Kasi 'pag lumampas na ang bill mo sa 50 kilowatts, kailangan obligado mo magbayad maski sabihin kang nakapasa ka doon, kasali ka doon sa libreng kuryente. Pero dahil lumampas ang bill mo sa 50 kilowatts, magbabayad ka sa buwan na yun. Kaya kailangan magtipid ka na hindi ka makakarating doon. Pero halimbawa naman, kung ikaw hindi ka man nakapasa doon sa 50 kilowatts tapos nag-ano ka sa kuryente, yung nagtipid ka, hindi ka rin makakaabil doon sa ano kasi hindi ka naman nakapasa doon sa kanilang layunin. Kaya ang ano talaga, ang namomroblema ngayon yung mga tao na namumuhay ng sariling diskarte sa buhay, gano'n. Tapos naapektuhan sa mga ganyan. Tapos hindi pa sila nakakakuha ng mga ayuda. Kasi ang mga ayuda daw ay nasorbi ng mga BHW, nakikita ng mga taga-MSWD, nakita nila kung sino yung dapat na bibigyan. Marami talagang mga taong na medyo nagsisilos. Pero ano nga ang sistema, ano ang paraan na para makaabil ang mga tao na nandiyan pa talaga. May mga nakikita tayong mga tao na kailangan pa talagang tulungan pero hindi sila nakakakuha. Ano kaya talaga ang dapat na gagawin nila para mapapansin sila ng gobyerno? Kasi may mga lugar na malayo-layo sa barangay, yung mga sitio, tapos wala naman magagaling na mga BHW doon, wala naman magagaling na mga nanungkulan doon ng mga BHW. Napapabayaan baga sila. Kaya kailangan natin mga gobyerno, mga nandito sa ating munisipyo, suriin po natin yung mga tao na dapat ating tulungan, no? Kung may mga tao pa talaga na dapat tulungan. May mga tao naman na natutulungan pero hindi naman sila karapat-dapat. Ilagay natin sa magandang ano ba, yung para naman na hindi ganong masasaktan ang mga tao na ating mga constituent dito sa ating lugar, sa ating munisipyo. Maski sa anong munisipyo yan, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming mga ganon ang nangyayari na maraming mga naghihikaos ang buhay na hindi napapansin ng gobyerno. Kaya sana po, ah, tayong mga council, tayong mga BHW, tayong nasa munisipyo, pagsipagan natin, hanapin talaga natin ang ugat kung sino talaga ang dapat na tulungan. Thank you po, no? Maayong adlaw sa tanan diya sa taga Mindanao. Shout out diya sa mga taga Bukidnon, sa Talakag Bukidnon, Duminurog, Tinura Bukidnon, sa Kibawi, Marapangi, Kugan, Marapangi, Kibawi, Bukidnon. Shout out sa inyong tanan diya. Ako mga amiga, maayong hapon, maayong adlaw, maayong udto diya sa pangantukan. Maayong adlaw, maayong hapon, maayong udto po sa inyong tanan. Salamat sa tanan.